till my final breath. Let the weight of this world go. Gonna be no tears, gonna be no pain when I see that smile on my Savior's face. I won't be walking, I'll be running home. He called my name, yeah, and stole my shame. Everything changed when I came running home. Into his arms, no more running away. I'm running home. Maligayang pagdating mga kapatid dito sa Jesus Reigns Forever International Ministry. Kay bilis talaga ng panahon. Akalain mo, Burmans na! Kaya tayo ay magdiwang, magsaya at ihanda natin ang ating mga puso for today's service. Upang tayo'y pangunahan. Let's welcome our anointed pastor, Pastor Walter Iko. God bless and enjoy the service. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? So yun nabasa natin, probably nabasa nyo na po itong ano na to, itong eksena sa buhay ni Jesus Christ dito. It was a response to the Pharisees sa time na to because this time around si Jesus Christ po ay nagpagaling. Nagpagaling po siya ng isang, if you will read backwards to Matthew chapter 4:12, si Jesus Christ nagpagaling po siya ng isang inaalihan ng demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yon. Okay. Inaalihan ng demonyo at siya ay bulag at siya po ay muted or pipi. Okay. At pinagaling ni Jesus Christ po yung taong yon. And then itong mga Pariseo, nagalit sila. Inaccuse nila si Jesus Christ na nagpapalayas daw siya ng demonyo gamit ang kapangyarihan ni Beelzebul or tinatawag nating si Sataning. Nagpapalayas siya ng demonyo sa pamamagitan ni Satanas. So Jesus Christ rebuked them sharply. At ipinakita ni Jesus Christ, in-address niya na bakit sila ganon. In fact, you saw that word, brood of vipers. Sinabihan sila na ulupong. At in-issue ni Jesus Christ yung turo dito sa context na to ng 33 to 37, it's about the heart issue ito that influence a person's words and action. Kung bakit sila ganun magsalita, kasi yun ang nilalaman ng kanilang mga puso. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kung ano yung laman ng puso, yan ang lalabas ng nguso. Tama ba? So, pag-aralan natin ito, and today's series po natin, I'm going to have a series for 3 weeks. Nasubukan, sino na rito ang nasubukan pumunta sa doktor at nagpakuha ng dugo at ipinatingin yung dugo? Di ba pag tinignan yung dugo, lalo na ako, paborito ko talaga magpakuha ng dugo. Hinihimatay ako talaga. So, may tinatawag tayong, di ba, mapapacheck up ka, tapos titignan nila yung kung ano yung healthy ba yung kidney mo, healthy ba yung liver mo? Healthy ba yung balon-balunan mo? Wow, balon-balunan. Mga atay, balon-balunan. Okay, healthy yung cholesterol mo, yung sugar mo, kung 3-in-1 ba siya. So, ang tawag natin doon, pag nagpa-check up ka, anong tawag natin doon? Ang tawag natin doon, general check-up. Yan ang series natin. Okay, naipasok ko yung series natin. Okay, sabi mo, general check-up. Magtatapos na yung taon, kinakailangan natin magpa-general check-up. Kayo naman, libre naman ang mga insurance ninyo, magpa-general check-up kayo. Takot na takot kayo, ewan ko ba? Lalo na magdi-December na, madaming babuyan yan. Madaming yan, mga mantika na naman yan. Tignan mo yung katabi mo, pa-check up ka. Para kahit pa paano makainom ka ng soft drinks pag sa December. Alam mo yung sugar level mo. Yung iba naman dito, baka mataas na masyado ang cholesterol, lumampas na sa tenga mo, lumalabas na. Otoy yun, pastor. Otoy talaga. Diba? Magpa-check, sabihin mo sa katabi mo, pag may insurance ka, gamitin mo. Pakilakas ka ng konti kasi inilalakas ko boses ko. Thank you.
So, kinakailangan magpa-check up kayo para makita nyo kung ano yung kalagayan na ng ano nyo. Ang general check-up, ano yan, medical examination na kinakandak ng mga healthcare natin, na tinitignan nila, ina-assess nila yung overall status natin, health status. And no one of us know how healthy you are inside unless magpapa-check up ka. Ano, titingin ka sa salamin? Healthy ako. Wow! Ano ka, Superman? Nakikita mo bionic eye? Hindi. Kinakailangan mong magpa-check up. May screening yan, may physical examination yan, may diagnose yan. I-review na yung medical history mo minsan. Diba? O minsan, pag ano na, parang may nararamdaman ka, may history ba kayo? Sasaluhin ka kakanong kaagad. Ano yung history? Bakit ka mahika? Parang hinihika ka, may history ba kayo ganyan? Eh wala po eh. So ang primary goal ng general check-up is to detect an early as possible yung mga tinatawag nating sickness o potential sickness. Kasi baka hindi mo alam, marami na akong nakilala, na marami na akong nakita, bigla na lang daw silang nagkasakit. But the truth is, matagal na silang may sakit. Topic yung may katabi mo, ikaw ang topic. Takot ka. Kasi sasabihin mo, hindi, wala naman ako nararamdaman. Hanggang sa one time, ito na nga sinasabi ko. Eh wala eh. Hindi natin binibigyan ng alintana, hindi natin iniisip minsan yan. So isang paalala po ito, na pag baka may potential ano ka daan, may early as possible, at kapag nakita ito, as early as possible, mabibigyan tayo ng doktor ng preventive care. Bibigyan ka agad ng Panadol. Panadol, grabe. Di ba, minsan bibigyan ka ng mataas ang kolesterol mo, bibigyan ka agad ng pang-maintenance. Actually, hindi nga bababa ang ano mo dyan sa maintenance. Pang-maintenance nga eh. Buti kung sinabi niya ang pangpagaling. Hindi eh. I-maintain ka niya. Kapag kumain ka, pag nag-take ka, alis hindi mag-i-spike yun, hindi hanggang doon na lang. Kaya papansinin mo, tatlong buwan ka na nagtitik ng gamot, hindi pa nang bumababa ang ano ko, ganun pa rin. Eh kasi maintenance lang yun. Ang mga pagpapababa, alam niyo kung ano yun? Sabi niyo, ano yun? Healthy living. Kaya, mapahalaga itong sinasabi. Bakit ko tinatapik ito? Kasi, meron tayong tinatawag na spiritual check-up. Ayan. Pag na-check up natin, nare-review natin yung history natin, nagkakaroon tayo ng introspect, makikita mo yung health mo, yung spiritual health mo. Nananampalataya ka pa ba talaga? By faith ka pa ba o by fix na talaga? Magkaiba yun. By fix or by faith. Ang ginagawa mo na ngayon, namumuhay ka na ng tinatrabaho mo ng mag-isa. Sinusolusyon mo ng mag-isa. Ikaw na lang lagi ang kumikilos. Nakakalimutan mong we live by faith and not by sight. So na-check up mo ngayon sa lalo na ngayon, magdi-December na, matatapos na yung taon. So kinakailangan mayroon tayong tinatawag na spiritual check-up. Sabi mo nga, spiritual check-up. Ma-assess natin dito sa series na to, yung prayer life mo, wala na pala, patay na pala. Devotion mo, pansinin mo, tanungin mo sarili mo, kailan pala kaya ako last nag-devotion? O naalala ko yung nagturo sa encounter. Devotion ang tinuro niya. Tapos pinlash niya yung devotion niya. 2011 pa, 2024 na. Sabi ko, bakit yung devotion mo 2011 pa? Tagal na dyan hindi nagde-devotion. Kaya unti-unti makikita natin. This is not a condemnation for all of us. It's a self-assessment na makita natin para hindi tayo manghina sa ating mga spiritual. Ay nako, pag mahina ang katawan mo, mahina ang spiritual mo, madali kang lokohin ng katabi mo. Hindi, kaaway. Madali kang magalit. Madali kang magtampo. Madali kang mainis. Madali kang ma-stress. Madali kang ma-prostrate. Madali kang lahat-lahat na, sa'yo na lahat. Ikaw na winner. Eh kasi nga, yung spiritual mo, hindi mo na alam pala, naghihingalo na. Pero lakas-lakas mo, healthy yung physical mo. Pero wala na pala. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin magpa-check up. At pag na-diagnose yan, please naman, pag na-diagnose, gawa mo ng preventive measure. Alam mo na pala mataas ang cholesterol mo. Sige, baboy pa more, baboy pa more. Mataas pala sugar mo, ice cream pa more, coffee pa more.
Alam mo na nga may sakit ka, yung kidney mo pala. Katulad ko, siyempre naoperahan na ako sa kidney stone ko. Nagkaroon na ako ng miracle sa healing sa... kung lagi akong nagtatak-tak, hindi TikTok tak-tak yung Maggi Sabor. At tapos mahilig ka pa sa mga noodles, mahilig ka pa sa mga processing. Ay, naku po. Baka one day, si Pastor mabuti ang Diyos. God heals. Ikaw na muna, Pastor. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pa-check up tayo. So much for the introduction. Let's start up. Dahil alam ko, naniniwala ako, excited na kayo. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay. So kuhaan ng dugo ito. Kukuha na muna tayo ng dugo para malaman ninyo kung ano talaga ang muna ng katawan mo, okay? Spiritual mo. Now, historical background. So mapapansin nyo, si Jesus Christ nag-umpisa ito sa isang turo na kung saan analogy. It is, ipakita mo nga yung verse 33. Nag-start siya sa make a tree, magtanim ka, sabi niya, make a tree and its fruit will be good, and a tree that is bad and its fruit will be bad. For the tree is recognized by its fruit. Sa bunga mo makikita ang isang puno. So si Jesus Christ, sabi ko nga sa inyo, nag-umpisa ito na mayroon po siyang nirebuke ng mga Pharisee because pinagbibintangan siya, ina-accuse siya, na siya po ay mayroon pong pinagkukuhanan ng kapangyarihan, espiritu ni Satanas sa pagpapalayas. At ang sabi ni Lord, nagkakamali kayo. Dahil pag ako, sabi niya, ay nagpalayas ng kapangyarihan ng demonyo, ay hindi makakatayo ang kaharian ng demonyo. At kung ako naman ay nagpapalayas sa kaharian ng Diyos, hindi ba't dapat kayo magpuri dahil napalayas ang demonyo nito? So itong mga Pharisee na to, galit na galit sila kay Jesus Christ, and then He used this analogy to express how important our character and our hearts to each words and action. Anong ibig sabihin niyan? Si Jesus Christ, sabi niya, nagsalita siya na ang tao daw ay parang puno. Ano yon? Tao daw ay parang puno. At ang kanyang bunga, ang sabi niya, ay ang kanyang pananalita o ang kanyang action. So yung puno ay patulad ng isang tao. At yung bunga niya ay yung action mo at yun yung pagsasalita mo. Nung sinabi ni Jesus Christ to, sa mga kausap niya, it was a direct point out to the Pharisees. Kasi sila yung sinasabihin niya rito, ang kanilang mga puso ay talaga namang napasama na at against sa salita ng Diyos at against kay Jesus Christ. Ngunit ang kanyang mga disciples during this time ay nakikinig. So it's a relevant word here na bawat isa sa atin dito na kung hindi man ikaw ito, para sa ito, ay nakikinig ka para maitama mo ang puso mo din sa mga oras na ito. Amen? Bakit ba mahilig si Jesus Christ gumamit ng metaphor? Metaphor is used by Jesus Christ by simply using it so that yung mga complex na turo niya, maisisimplify niya. Amen? Pangalawa, ginagamit niya ang metaphor lagi to engage with the people. Para kapag siya ay nagkaroon ng metaphor, gumagamit lagi kasi ng mga nasa paligid lang. He uses an analogy para i-explain ng isang bagay. Sa mga kinakaunsilan ko sa kasal, madalas yung ko marinig sa sinasabi ko sa inyo, bago kayo magpakasal, mag-pre-marriage counseling muna kayo. At yung mga nagpapa-marriage counseling, isa sa mga pinakamatatandaan lagi nila sa akin, yung analogy na sinasabi ko sa kanila. Ano yon? Ang kasal ay parang pagpapatayo ng bahay. Ayan, sa mga nagpa-marriage counseling na sa amin mag-asawa, lagi nilang natatandaan yung kasi madali nilang maintindihan na ano ba talaga ang buhay may asawa. Para lang itong nagpapatayo ka ng isang bahay. So hindi natin pag-uusapan yan, magpakasal ka muna. Maghanap. Hayaan nyo, pag may crush ka, pwede na kitang ikasal. Okay. joke lang. Okay, joke lang. So, in-engage niya ito sa pamamagitan para maunawa ang kaagad ng tao. Okay? Ang hirap naman dito siguro pag nagtuturo ako ng napakalalim, tapos ikaw naman, ano ba isabihin ni Pastor doon? Bahala ka buhay mo, intindihin mo na lang. So, I tried my best para maunawahan niyo yung itinuturo ko. Ganon din si Lord. Metaphor reveals also those concealed truth. Gumagamit si Jesus Christ ng metaphor or analogy, paghahalimbawa, para yung nakatagong mensahe ay maunawa ang kaagad ng lantaran. Hello? Nandiyan po ba kayo? So sabi nga niya dito,
para katulad ng puno, ay isang tao. At ang bunga niya ay yung bunganga niya. Bunga-bunga para magkalo lang. Yung sinasabi niya at action niya, madaling intindihin yon. Bakit? Sino rito ang nakakita na ng puno? Nakakain ng bunga ng puno? Nahulog sa puno. So alam niyo yung sinasabi ko, ang puno. Madaling intindihan. Okay, intindihan ko na yan. So, si Jesus Christ, gamit siya ng gamit ito para may i-reveal niya yung katotohanan. And to make His teaching more memorable. Mas matatandaan ng mga tao. Ayun po ba? So, let's go ahead. Kasi, sabi niya rito, ang isang puno ay isang tulad ng tao na kung saan yung pamumuhay niya ay lumalabas yan dahil kung ano yung laman ng puso niya. Mare-recognize mo sa kanyang pananalita, mare-recognize mo sa kanyang lifestyle. Di ba, kumari kayo, Kristiyano kayo. Kayo, mga born again na. Yung mga iba, hindi pa nakakakilala sa Lord. So pag may nakita ka nagiinom, nagsusuntukan, gumagawa ng masama, hold-upper, okay, lahat ng mga gumagawa ng masama, ano sa tingin mo kaya sa kanila yun, yung action nila? Action ba yun ng isang may pagkakilala sa Diyos? Like for example, nanood ka sa YouTube, tapos may nakita ka ng mga, pagnanakaw, mga ni-report, na hindi magagandang mga report, may ginahasa, ng hold-up, ganito, ganyan. Sa tingin mo, yung taong yung ba, mabait na tao or godly na tao? Sasabihin mo kasi, masamang tao yan. Hindi sa Diyos yan. Pero pag may nakita ka na isang tao, katulad ng katabi mo, nandito siya. His action that he went to church, ano sa tingin mo kaya? Mabait ba siya na tao or godly ba siya? Ma-observe mo kagad eh. Lalo na pag nagsalita na yan. Pag sinabi niya sa'yo, Sister, magandang umaga. Uy, mabait yata to. O, diba? Tingnan mo yung katabi mo, mabait yata yan eh. Yata muna, okay? Kasi yung action niya mamaya makikita mo, paglabas niya. Hindi niya alam katabi, tas na, nung nandiyan ka na sa lift, naapakan ka niya. Ano ba naman yan? Ikaw yung binati niya kanina, hello sister, bait-bait niya. Tapos naapakan ka lang dyan, oh. O kayo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, hihay mo, di ba? Nag-tap-tap kayo, nginitian pa niya. Tapos paglabas niyo dyan, yung mag-u-u-turn lang, kaya kukunin yung sasakyan. Tapos binubusinahan ka, sino ba ito nagbubusina na ito? Tapos binaba mo, bakit mo lang? Ano problema? Tapos yung pala yung, di ba? Your words and your action, madidipay mo, oy, masungit pala to. Baka first timer ito. Okay, diretsuhin na natin para tayo. You know, sabi niya rito, in one's heart, if a heart is pure and aligned with God, automatically, sabi niya, our action will bear its fruit accordingly. Ang ibig sabihin nun, kapag ang puso natin talaga tama sa Diyos, lalabas talaga ang tunay na ugali na kawangis mo si Lord. Tama hindi? It would be impossible nga na kapag nagtanim ka nga ng puno ng mangga, ang lalabas, saging ang bunga niya. It would be impossible nga talaga na nakakita ka ng puno ng mansanas. Wow, mansanas pa talaga. Dates na lang, dito na lang. Dates. Tapos nakita mo, tiningala mo, ano yun, ba't orange yung ano niya? It would be impossible. And the same goes what Jesus Christ saying. Kung ano yung laman talaga ng puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo at yan lalabas sa action mo. Now, let's more go deeply here. Number one na gusto ko matutunan po natin dito is checking our heart's condition. It would be relevant na lahat po tayo dapat magpa-check up ng puso natin kasi hindi natin namamalayan. I'm not talking physically, I'm talking spiritually. And you know what? He says, Jesus Christ, he says, in Matthew 12:34, he says, kayong mga ulupong, wow, you brood of vipers, sabi niya rito, pindutin natin, you broods of vipers. Bakit niya sinabi yung brood of vipers? Alam mo naman natin ang ahas is, sa Tagalog, ulupong o ahas nga. Pero bakit niya sasabihin sa isang tao yun? Because it's a metaphor. Tama hindi? Sa tingin niyo kaya yung mga Pharisee kasi ganito sila maglakad? Hindi naman eh. It is a metaphor na ginagamit niya. Pero bakit niya ginamitan ng ganitong salita? It's very harsh. It's very, nakakasakit ng damdamin nito. Eh lalo spiritual leader sila eh. Sabihin mo ba namang lahi ka ng ulupong? Ay siguro maghuhubad, kung ako sasabihan ng ganun, huhubarin ko pagkapastor ko eh. Wow.
Di ba? Sabi niya, you brood of vipers. But actually, the brood of vipers during those days is a word or a group of people who are so deceitful, malice, and have a character spiritually corrupt. Yung salitang yung pala sa panahon nila, of course, it's a Greek word po ito, originally, pero i-translate na sa English, kayong mga lahi ng ulupong. Ang ibig sabihin sa kanila yon, mga sinungaling kayo. Ang pamumuhay ninyo ay hindi tama. Ang inyong mga spiritual ay corrupted. Because viper during those days, kahit tingnan nyo po, ang viper, they are still and dangerous. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Hindi yan ulupong. Sabi mo sa kanya, mag-ingat ka sa ulupong. Sabihin nyo nga, mag-ingat. Ayan. Parang sasabihin, you brood of vipers. Hindi yun. Inuunahan mo ko eh. Sasabihin mo ka, you. Okay. Sinasabi niya rito na mag-ingat kayo. Because snakes are venomous and they are still and dangerous. Mga ulupong kayo. At sabi niya, paano kayo makakapagsalita ng mabubuting bagay? Napakasama ninyo. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, sabagkat kung ano ang kasaganaan ng iyong puso, ayan din ang naisasalita ng iyong bibig. For out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Alam niya, mayroon lang akong nabasa na ang sabi niya, what fills your heart spills over the mouth. Kaya alam mo, ilagay natin sa ano to, sa ano natin Ang kalagayan daw ng ating puso sumasalamin sa mga aksyon natin, salita natin. Kung ang ating mga puso ay corrupt, lalabas din yan nakakasakit, nakakaharm. Pero kung ang laman ng puso mo ay malinis at kardo dalisay, dalisay lang, walang kardo. Okay. Kung ang puso mo ay malinis at dalisay, ang ating mga salita ay lalabas din nakakatulong ito at masarap pakinggan. Kaya dapat, sabi niya, ipasuri natin ang ating mga puso kung anong laman nito. The heart is deceitful above all things. Who can understand it? I, the Lord, search the heart. Jeremiah 17. So itong salitang ito ay pinapauwanan ni Jesus Christ ay yung laman ng puso nyo. Ay tingnan ninyo. Alam nyo ba ang puso natin kasing laki lang ng peace mo? Mukha mo. Peace. Hindi. Kasing laki. Right? Pero dapat ang puso mo hindi matigas. Dapat malambot. Pag ganito parang manununtok ka parang may galit to Parang puso mo, pag ganito ka lang, parang galit ka But ang puso dapat natin malambot. Tama? Now, look at this. Sinasabi dito that when you guard your heart with diligence for the wrong influence, it can destroy your life. Kasi kung ano yung ninonurture mo dyan sa heart mo, yan din ang lalakas. Kung ano yung inaalagaan mo dyan sa heart mo, yan ang lalakas. Yan ang lalago. Yan ang luluwang. Yan ang tatatag. Kasi ninonurture mo Yan ang inaalagaan mo sa puso mo. When you nurture in your heart, something in your heart, for example, faith, tataas yan. Pag inaalagaan mo sa puso mo, pag-ibig, lalaki yan. Pero pag pinapalaki mo sa puso mo, bitterness, pride, envy, greediness, nako kapatid, luluwang din yan. So guard your heart with diligence. Kasi that wrong influence in your heart na hindi mo makikita, akala mo okay lang, pero mamaya kakainin ka niyan. Real talk tayo para mas magkaunawan tayo. Ingat tayo kung ano yung pinapapasok mo sa puso mo araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw talaga traffic. Tingin dito. Tingin ka dito. Mahilig kang magtampo. Hindi ka lang naiwanan ng ulam, tampo ka na kaagad. May nakita ka na nilibris yung mga kaibigan mo, ikaw naiwan ka, tatampo ka kaagad. Hindi ka lang naiwanan ng galunggong doon sa Gigi doon sa cell group nyo, tatampo ka. Hindi ka nakaating kaagad. Ang babaw, di ba? Ang babaw. Pero yung mga maliliit na tampo, pag dinagdagan ng maliliit yun, sabi ng mga Chinese, liit kita, pero pag madami, laki kita. Di ba? Ganun na nangyayari sa'yo. If you always occupy your heart with little things, it can soon damage it. Tampo, anong pagkatapos ng tom? Naiinis ka na yan. Pag nakikita mo na siya, tataba o siya.
Pati yung pastor mo, nagtatampo ka na kaagad. Okay lang sana kung talaga may kasalanan ako, nadamay lang ako. Tapos, yung church na yan, wow, nadamay na rin kayo. Kasi nga, nag-umpisa lang sa heart mo, konting inis, konting tampo, ayan na, may galit na. O anong kasunod ng galit? Pagpaplaluhan mo na yan. Dennis Cornejo na yan, taas ano siya. Diba? Gaganti tayo. Wow. Papahiya din natin yan. Wow. Kasi nga, yun na ang nilalaman ng puso mo eh. It contaminates. Kaya tingnan nyo, pag nagpa-check up kayo, Jesus na, kasi yung bata kanina eh, tumalon eh. Okay lang. Yan yung pag nagpa-check up kayo, tapos sabi sa'yo, naku bro, yung yung kidney mo medyo 60% na ang function. Ano sa tingin mo? Yay! 60% function ng kidney mo, mayeyehe ka? Sasabi, yung kabila ba? 100% pa. O, yan na lang isasanla ko. Hindi ko. Isasanla mo yung kidney mo. Di ba pag nakita, narinig mo yun, ano nasa isip mo? Dup. Dok, anong gagawin ko? Naku, huwag ka nagkakain ng mga maaalat. Magtubig ka na magtubig. Di ba alangan eh? Pero pag nag-failure yan, dadamayin na yung mga unti-unti. The same goes to what you put in your hearts. Tampo lang, naku mamaya. Pati kasalanan nakasama mamaya dyan. Tampo lang, nag-umpisa ka lang sa tampo. Tampo lang, pero mamaya hindi ka na nagpe-pray. Tampo lang ito, magtatampo ka lang, mamaya, mayroon ka ng galit sa ibang tao. And what Jesus says, if you are, sabi niya, pag galit ka sa isang tao, you are a murderer. As simple as that. Kaya ang puso natin, ipa-check up natin. Kasi baka naman punong-puno na ka ng frustration, punong-puno ka na ng discouragements, negative. Naku kapatid, tingin ka mabuti dito, huwag kang mag-entertain ng mga ganyang pollute. Nakaka-pollute ng mind, nakaka-pollute ng heart. Sino na rin subukan na rito magbisita sa bahay? O kung wala kang bahay, bed space na lang. O sige. Kasi marami may bed space. Nag-entertain ka doon sa bed space mo. Pasok po kayo. 15 kayo. Di ba pag may bisita kayo, normally naman Pilipino kultura natin yan eh. We are very hospitable, di ba? Bibili ka ng Royal saka Skyplex, di ba? Tapos yung tinapay na putok, di ba? Yung matigas. Para hinahati-hati mo yan eh, makadumog. Di ba? Bibili ka, hospitable ka eh. Bibisitahin mo, aalagaan mo, kwekwentuhan mo. Sasabihin mo, bibisitahin, papasayahin mo, palalakasin mo yan. Alam ka naman ba, nagbisita ka, ba't ka nandito? Pangit mo, ano ba yung suot mo? Nag-toothbrush ka ba? Pari, papahiya mo yung bisita mo, hindi na mabalik yan eh. Tama? You see, gano'n na nangyayari sa atin. Ini-entertain natin yung mga nakakapulyo sa puso natin. And mga thoughts natin, ay hindi ano nangyayari. Subukan mo, yung galit mo, pakainin mo ng galit pa. Yung tignan mo yung picture niya, i-dislike ko lahat ito. Isipin mo lagi siya, Lord, kunin mo na siya. Pakainin mo yung ego mo ng mga negative. Mamaya yung action mo na ang kasunod dyan. May tinatamaan yata. Kaya siya hindi mo katabingin, Huwag niyong i-entertain, huwag niyong pakainin, huwag niyong bisitahin yung mga bagay na pwedeng sumira sa inyo. Nasubukan niyo siguro, pumunta sa mga party-party, kahit hindi ka invited, di ba? Honest lang, di ba? Pinoy tayo, makakapal mo yun eh. May sulupin ka pa. Pero normally pag invited ka, may mga listahan yan eh. Guest list na tinatawag. Lalo pag mga prominenteng mga yan. Kaya kapag mayroong dumating at kakatok sa'yo, kumatok si Pride, kumatok si MB, kumatok si Greed sa heart mo, sabihin mo, sorry, you're not in the list. Tabi ka dyan. Next, si Love, halika, pasok ka. Uy, si Joy, halika, pasok ka, Joy.
Peace, halika rito. Patience, yun ang pinapapasok sa puso. Hindi yung pinapapasok mo kung ano lang mga pride, lust. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, pag nag-invite ka, imbitahin mo ang banal na Espiritu. Package yun. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Hello? Kaya pag in-entertain nyo yan, nako po, papakainin mo pride mo, papakainin mo ano mo, yung mga negative, i-filter nyo yung mga pumapasok sa heart ninyo. I-filter natin kung ano yung mga nasa puso natin. Let's guard our heart. Let's be mindful kung ano yung inaalaw natin na pumapasok sa puso natin. When you watch media, ano yung napapakinggan mo? Pumapasok yan sa kukote mo hanggang sa mamaya, kung ano yung nakikita mo na, kira. Yaman umasta. Hanggang walang matira. Tira. Yaman umasta. Oh. Napag-aalataan yung pastor nyo talaga. Nanunood talaga to si pastor ng mga TikTok talaga. Hindi yung mga media pumapasok sa'yo. Pag hindi mo ginardyahan yan, nakapanood ka lang ng konting last, nako, mamaya, gusto na naman yan. Gugutom eh. Kaya pag pinakain mo, ay maghahanap ulit yan. Yung conversation, unhealthy conversation, pag pinapasok kayo mag-asawa, pinapasok mo yan, in-entertain mo, mamaya, hindi na kayo magkatabi niyan sa higaan. Tuwang-tuwa si Mr. naman. Hello? Kaya remind yourself, let's remind ourselves, real talk lang tayo. Yung boss mo, yung asawa mo, ka-workmate mo, katabi mo. Pag may mga bagay na alam mong nakakasira ng relasyon yan, nakakasakit sa damdamin, huwag mo nang i-entertain. I-filter mo muna, huwag mong papasukin. Kaya sa hapon na to, ipacheck up mo ngayon kay Lord yung heart mo. Pa-check up mo yung mind mo. Instead, ang papasukin mo, Word of God. Papasok mo sa heart mo early in the morning pa lang. Sino rito ang nagbabasa ng Bible niya? Mayroon silang early devotion. Pagkagising niya, nagbabasa ng Bible. Wag mo na itaas kamay mo. Panatilihin mo yun. O kaya baka ugali mo bago ka matulog. Di ba? Bubuksan mo yung Bible mo, tapos yung iba nga, ginagamit nilang unan yun eh. Parang may papasok naman sa'yo. Ewan ko ba, may prinsipyo sila gagamitin daw nila, mapapanaginipan daw nila si Lord. Ang hirap ng pagkagising mo, nandun ka na. Hindi sabihin na naginip ako, Lord, natuluyan ka. So, instead, Word of God. Magbukas ka ng apps mo early in the morning. Magdala ka ng hard copy nga. Ako, may hard copy ako sa sakyan ko na Bible. Kasi kung minsan pag nasa apps lang kayo talaga, instead na Bible ang bubuksan mo, Facebook ang nabubuksan mo eh. Hindi, honest lang, di ba? Practice lang natin ito. It's a real talk naman ito eh. Bukas ka, magbasa ka sa opisina ninyo. Ano ba, yung heart mo, pray na i-feel ng Diyos yung heart mo ng mga bagay na ikalalago mo sa Diyos. Kaya, dalawang bagay ang dapat matandaan pag Kristiyano ka. In feeling and in dwelling. The Holy Spirit dwells in us for the rest of your life pag tinanggap mo si Jesus Christ. Ang Holy Spirit nasa inyo na, nasa atin na, pag tinanggap mo si Jesus Christ with all your heart, with all your mind, with all your soul, tinanggap mo talaga si Jesus Christ as your Lord and your Savior. Indwelling ang tawag doon. One time lang yon, once lang yon, mangyayari. Pero ang infilling of the Holy Spirit, araw-araw dapat yan. You do it by declaring it and praying, Lord, i-fill mo yung heart ko ng kabutihan mo. Lord, i-fill mo yung heart ko ng love mo. Lord, i-fill mo ng kabutihan mo, ng peace, ng kindness. Nire-request yan, pinagpipray yan, dinideclare. Hindi yan kusang dumarating. Nangyayari sa atin, every Friday, Sunday na lang, doon ka lang na-feel. Wala nandun ka pa sa likod, tapos nagpipreach ako dito. Kaway-kaway dyan sa mga na-late. Joke lang. Talaga maaga naman kayo lahat, Saka sa mga nandyan sa kabilang kwarto, alam ko tulog na kayo dyan. Kayong mga taga-Kibuloy dyan. Joke lang.
So, pakicheck sila, baka tulog na, ano? Tapos, alam mo, ang palad nila doon, nagpa-popcorn sila doon. Yeah, para sila lululog ng sini lang doon sa kabila. Kaya next, yung mga leader doon na kayo, ha? Joke lang. So, sabi mo sa katabi mo, mag-pray ka lang. In fact, ini-invite ko yung mga sa prayer, ha? Kumukunti yata ang mga intercessors natin, ha? Dati, ang gagaling ninyo, ano kayo, ningas ko gumatawag natin, magaling lang sa umpisa. Magaling kayo mag-umpisa, prayer. Umaabot tayo ng 100 sa intercessor natin every Saturday morning. Tapos 4:30 nandoon pa na. Ngayon wala, alas 7 ka na dumarating ngayon na. Tapos once in 2 months ka na lang umaating ngayon. So I invite those people who wants to join in intercessor natin. Every Saturday po yun, dito rin po tayo kuminsan doon tayo, dito tayo sa 20th floor, kuminsan doon sa ground floor. Every Saturday yung intercessor natin, join. Pero I suggest yung especially mga leaders na natin. Kasi baka first timer ka, magulat ka doon, baka nagtatang sila. Ano yung pastor? Yung tang. De. Tatang, speaking of tang sila. Baka nagulat ka, makultuhan ka kaagad. Kulto. Malis ka. Tapos yung nag-invite sa'yo, nasan eh? Na-rapture na yata siya. Yan pala, tumakas siya kasi, oh. Kaya mas maganda yung medyo may lalim ka na rin. So, baka bigla ka dumating kasi lahat eh. Okay? Disclaimer ha, Monday, si Sister Monday siya yung chairman natin. Usually, so napakahalaga po yung may prayer. Katulad yan, yun ang naipapasok mo sa heart mo early in the morning. Nare-recharge ka. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, pa-check up ka lang. So pag na-feel yung hearts mo ng joy, peace, kindness, ay naku, gandang sarap ng pakiramdam, pamparamparampam. Ay. Proverbs 4:23 says, sabi niya rito, nasa Jebel Ali kasi yung natin layo. Above else, guard your heart. Sabihin mo sa katabi mo, guardiyan mo ang puso mo. Huwag puro in love. Kung ano naman, Korean novela, lagi ang pinapasok mo dyan. Guard your heart, for everything that you do flows with it. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong kaisipan, ang iyong puso, sapagkat ang iyong puso, ang iyong kaisipan, ay nagiging buhay mo yan. So try always to pray to the Lord na laging i-feel yung heart mo, ingatan yung puso mo. Malinis ka, patulong ka sa Diyos. Na pag hindi mo na kayang malinis yung toxic sa heart mo, kasi kung minsan, di ba, pag may galit kayo sa mga ibang tao, may tampo kayo, napoprostrate kayo, yung bang naiinis kayo, kung minsan hindi mo makontrol, hindi mo maalis eh. Ask the Lord to help you. Hindi mo kaya yan. Kaya nga ang pagbabago ng isang tao, hindi yan nakasalalay sa sarili mong kakayanan. You need the power of the Word of God. You need the power of the Holy Spirit. Kaya yung mga may bisyo rito dati, bakit mo natanggal hindi dahil sa tinanggal mo lang? Sinamahan ka ng banal na Espiritu, sinamahan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit hindi ka na nagmumura ngayon? Kasi natanggal na sa puso mo yan eh. Pakunti-kunti na lang. Siyempre, yung mga iba sabit pa rin eh. Bakit hindi ka na ngayon nagsasabi ng mga malalaswa? Hindi ka na ngayon nagkukwento ng ganito. Mayroon tayong isang pastor na ngayon sa New Brunswick. Hindi na natin pangangalangan kasi kilala nyo na. Okay, nabanggit ko pa ito. Kasi nung bago pa born again yun, naku, talaga yung salita nun laging below the belt. Ang lalaswa, lagi ng salita. Minsan pag nagjojoke yan, bira ka magjoke. Diretsuhan. Pero alam nyo, nabago siya ng Panginoon. Praise God. Kunti na lang. Talagang totally. Hello? Sino rito makaka-testify? Marami sa inyo rito na dati bulaklak sa bibig nyo ang pagmumura. Ngayon hindi na. Bouquet na. Mas lalong dumami ah. Di ba? Ang sarap, di ba pag nakakita ka ng tropa mo, ganun ka agad? Ako kasi talagang bukang bibig ko talaga magmura. Talagang ang lutong talaga pag nagmura ako. Pero nung natanggal sa heart ko yun, di na lumalabas. Kaya magpasalamat ka sa Diyos, hindi dahil sa kakayanan mo yan. Bakit ka mabait ngayon? Bakit ka nagbagong buhay ngayon? Hindi dahil sa, siyempre, nag-church ako, siyempre, mabait ako. Hindi ganun. Acknowledge the power of the one who changed you. Ang Holy Spirit na nagbago sa'yo.
So pag may mga kasawa kayo, asawa kayo, mga asawa talaga, madami ba? Okay. May asawa ka, may kapatid ka, may kaibigan ka na inis na inis ka sa ugali niya, ipag-pray mo siya na ma-born again yan. Kaya yung katabi mo, bakit na mabait na ngayon yan? Isa lang pala, tandaan yan. May Holy Spirit dyan sa kanya na binabago siya ng buhay niya. Palapakan nga natin ang nagbabago ng buhay natin. Nalinis na yung puso niyan. Amen po ba? Minsan namumulto ka lang. O di ba? Kasi lifestyle mo dati yun pero ngayon hindi na. Tama? Dati ang dali-dali mong mangwais. Ang dali-dali mo ngayon magsalita ng mga hindi magaganda. Pero ngayon, napipigilan mo na ngayon. Tama hindi? Hindi po, Pastor. Hindi pa rin ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Okay? Tignan mo, maganda yung sabi niya rito. What you allow to dwell in your hearts will shape your words and your action. I repeat. What you allow to dwell in your hearts will shape your words and your action. So get rid of all those destructive, harmful elements and start honoring God on what you are putting inside. Anong ibig sabihin yun? Hindi ko rin alam. Bahala na kayo. Okay? Hindi, ang ibig sabihin nun, ikaw may kakayanan ka. Kung ano yung pumapasok sa'yo. Kung ano yung ini-entertain mo. Kung ano yung ipinapapasok mo sa heart mo. Ikaw may ano yung kakayanan, may control ka dyan. Eh kung laging kasama mo, tell me who your friends are and I tell you who you are. Tama ba yun? Eh kasama mo lagi ang mga tropang murahin eh. Kasama mo lagi mga tropang mga basagulero. Eh di lalabas kang basagulero. Ano pa isang kasabihan na a birds that flocks together stays together. Tama ba? Ano yun? Absent ako noon nung time. Asar. Hindi ko sinulat kasi dito eh. Anyway, sabihin mo sa katabi mo, dapat pinapapasok mo sa puso mo. Yun lang. Asar ano. Sabihin mo sa katabi mo, gising ka na. Ayan. Kasi napapansin ko na may naghihikab na eh. Okay, ganoon talaga ako pag nagtatawanan na kayo. Alam ko may naghihikab na dyan sa likod. Okay. Sa harap kasi nakikita ko sila eh. Pag nagsalamin ulit ako, makikita ko sila kasi medyo blur kayo dyan eh. Ayan. Parang depth of field yung para sa camera, naka 1.4 ko. Kaya blur kayo dyan sa likod ngayon. Okay. Anyway, let's start and let's move on. 35, sabi niya rito, tama ba? Okay. A good man brings out of a good store up in him. Lumalabas yung, sabi niya rito, yung mga magagandang bagay kasi may nakatago dyan. Sabi mo sa katabi mo, ilabas mo na nakatago dyan. Sa taas, huwag sa baba. Mahirap yun. Okay. Brings out the things of evil store up in him. So ang mabuting tao na nagbubunga ng mabuting bagay ay mula yan dahil sa kayamanan niya ng kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay kumukuha ng masasamang bagay kasi inilagay niya dito sa puso niya yan. Wow, para ka nag-deposit lang may ilalabas mo lang yung i-deposit mo. Nasubukan yung pumunta ng bangko at nag-withdraw kayo, pero hindi nyo pera? Walang ganon. We-withdraw po ako. Okay, what account? Dali, hulaan ko. Okay. Hindi pwede. Kahit nga pupunta ka sa ATM eh. Mag-withdraw ka kung ano yung pinasa mo. The same goes what happens in our lives. Kung ano talaga yung nandyan sa loob na yan, ano yung in-store up mo, ano yung inipon mo, yan lalabas at lalabas yan. Kung kabaitan, salita ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, humility, humbleness, yun din lalabas. Conversely, kabaliktaran naman nito, yung kapag init ng ulo lagi, materialistic ka lagi, kung ano yung lagi mo inilalagay dyan, yan ang lalabas kahit anong gawin mo. Tandaan mo, ito, chine-check up lang namin ito. Hindi ko sinasabing ikaw ito. Hamon ito sa atin na pagbulayin natin ang mga sarili natin ngayon sa hapon na to. And if you think na may in-store up ka dyan sa puso mo na tama, ay lalabas at lalabas yan. What we allow to come inside, eventually, it will come out. Kung ano yung dineposite mo, tatandaan mo, yan din ang lalabas mamaya sa buhay mo. Amen? Kung palasamba ka, kasi nga, yun ang inilalagay mo sa puso mo every now and then. Ba't ka nag-worship dito? Kasi nga, doon sa bahay pa lang. Lumalabas siya. Nagtataas ka ng kamay. Sa bahay niya, nagtataas ka ng kamay.
Oo, tama na po, ayoko na. Eh dito, hindi ka maka-worship. Eh wala kang mahugot eh. Tama ba? Kaya mayroon akong tinanong, anong memory verse mo? Meron ba yung may verse na Eh walang lalabas kasi nga walang in-store up. I was talking to this young couple kagabi. Nagpunta kami sa isang magandang hotel. Thank you sa kanilang mga buhay. Hindi ko lang kasama ang aking mahal. Okay. Medyo inubo siya. Okay. So, ubo lang yan ha. Hindi na siya sumama ha. Okay. So, sabi ko sa kanila, kayo mag-asawa, dapat tandaan nyo to, sabi ko sa kanila, na kung ano yung loading na naman, loading. Okay, balik muna ako dito kasi naalala ko yung iba. Ano ba yung sinabi ko doon sa mag-asawang yun? Sama ako. Kunti nga. Bigyan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ano yan? 100. Maalala ito, bibigyan ko ng 100. Bigla na lang tumami ang nakakalaw eh. Meron ako pinaalala sa kanila. Ano yung sabi ko sa'yo, bro? Yung mag-asawa. Kasi mahalaga ito eh, related dito eh. Natandaan ko yung kanina. Kasi ano yung windrew mo, ano yung lalabas sa'yo. Mamaya na pag naalala ko ulit, okay? Papasok ko rin yan. Muna tayo. Sa part 2 muna tayo. So, a good man brings a good things out of him. Kung ano yung inipon mo, yun din ang lalabas sa'yo. So, it brings evil thought. Kung ano talaga yung nandyan sa kaisipan mo, nasa puso mo, direct lang ang sinasabi ni Jesus Christ dito. Number 2 things that you need to understand, ibalisan ko lang, examine your words of your content. Ini-examine natin yung lumalabas. Words that come up from your mouth are not trivial. Ang ibig sabihin nun, the word trivial is insignificant. Pag lumabas yan sa bibig mo, may kapangyarihan yan. Pag lumabas na yan sa bibig mo, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Kaya mag-iingat ka sa lumalabas sa bibig mo, lalo na't Kristiyano tayo. Lalo na pag may anak ka na. Lalo na pag mayroon kang mga iniigatan ng mga tao. Lalo na't leader ka na. Lalo na't nasa isang posisyon ka na kung saan may tumitingala na sa'yo. Iniingatan mo ang lumalabas sa bibig mo. Lalo na't ikaw pa lang born again sa pamilya mo. Ingatan mo ang lumalabas sa bibig mo. Why? Because that are significant. The reflection of what your words are has a power to build or to destroy. Kaya kung minsan, pag nagsalita ang isang tao, natutuluyan. Di ba? Tinan mo ang mga politika, iligpit mo yan. Ililigpit talaga nila yung mga kalat nila. Eh baka kasi nasa isip nyo kaagad, ligpit kaagad. Totoo, di ba? By words. Pero subukan mo i-bless yung taong yan. Di ba i-bless? Because He has a power to your words. In fact, yun naman ang sabi ng kanyang salita. That when you speak words, it has a power. Sabi niya, that tongue has a power of life and death. Kaya pag binitawan mo yan, ingat-ingatan mo. Dahil kung ano yung lalabas, ulitin ko, lagi nandyan yan. If you speak something from the Word of God, which is yun ang kapangyarihan ng Diyos, salita ng Diyos, inilalagay mo lagi sa puso mo, kaya maraming nangyayari sa buhay mo. Maraming nagiging positive, maraming na-accomplish. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa kapangyarihan mong gawin, kundi may lumalabas sa bibig mo na ina-accomplish ng Word of God sa buhay mo. Out of nothing, He can create something through the Word of God na lumalabas sa bibig mo. Kaya the more na ikaw laging nagme-meditate ng kanyang salita, the more na naniniwala ka sa kanyang salita na makapangyarihan. Death and life are in the power of your tongue. Speak out the words of faith. Sabihin mo ang salita ng Diyos. I-declare mo sa pamilya mo, i-declare mo sa kaibigan mo, i-declare mo sa finances mo, i-declare mo sa health mo, and it has a power to accomplish. Kaya yung pag lumabas sa big, ingatan. Mahilig ka magsabing, walang pera. Eh kaya mangyayari, wala talagang pera. Pag tumingin ka sa salamin, ang pangit ko, natural lang yan. Hindi. Grabe, no? Wala na tayong magagawa, anak, sabi ni Lord. Bigyan na lang kita ng pera. Okay? Dinideclare mo pa, in the name of Jesus, I rebuke this face. Hindi na pala kitang demonyo ng kapangitan. Asara, no? Hindi mangyayari yun. Pero when you speak out positive in your life, doon nag-uumpisa mag-give birth na nakikita ng Lord, naririnig niya yung mga sinasabi mo. Remember, Numbers 14:28, sino nakakaalam? Numbers 14:28. Whatever I hear you say, I will do it. Kaya ingat ka. Pag sinabi mo sa asawa mo, hiwalay na tayo, ingat ka sa sinabi mo.
Kaya ang mga mag-asawa, please lang, wala na sa vocabulary niyo yung maghiwalay na tayo. What God has joined together, let no one put to asunder. Hello? Kaya yung anak mo, wag mong sasabihin, tanga-tanga naman nito, hindi niya makuha. Nung during those time, parehas mo lang naman siya. Ngayong ahead ka, nagmamayabang ka. Hello? Hindi mo lang alam yan? Parehas tayo anak. Talaga sa mo sa anak mo, nanay mo. Grabe si sister. Tinuturo niya nanay, asawa niya. Hello? Kaya speak it out. Dapat, pag kayo nagsasalita, ingatan ninyo. Kayo, kahit nga preacher ka, declare mo, sabihin mo ang word of God. Hindi naman ikaw yung mag-a-accomplish eh. O, ano sabi ng John 14:14? O, sino nakakaalam? Sabi yung mga to. Hindi. Diyan tintin yun, my friend. Ano yun ang bata? Ito, naalala ko na, praise the Lord. Nag-loading eh. Alam mo, sabi ko sa mga mag-asawa, sabi ko, practice this. Memorize as possible na word of God sa inyo, as long as mayroon ka na madami. Alam nyo kasi nung 20 years old ako, kasi doon ako na born again, 19 to 20 ako na born again, ang training ground namin as mga Bible teachers is to memorize the Roman roads verses na tinatawag. Pag sinabi mong Roman verses, mga salvation verses ito. At pinag-memorize kami every time na haharap kami doon sa pastor namin, we need to have a memory verse. So hindi kami humarap sa kanya, tatago kami. Hindi. Wala kang magagawa, magre-report ka sa kanila eh. So pag may memorize sa'yo. So from Matthew hanggang Revelation yan, you should have a verse according to salvation verses. Like for example, in Matthew, maghanap ka ng verse dyan na patungkol sa kaligtasan o verse na maididikit mo sa pag-share mo ng gospel. Matthew 4:4. Ano Matthew 4:4? Sino nakakalam? Man does not live by bread alone, but in every word that cometh from the word of God. Did you know that I memorized that verse during those times lang? Noong 20 years old pa lang ako. Ilang taon na ako ngayon? 26. Well, sungaling. Okay. 45 na ako. 25 years na nasa heart ko, yung lumalabas pa rin. At pag lumabas, hindi na uubos yun at kukunin ko ulit, hindi. From Matthew, Mark, Luke, John, lahat yan may mga verses kami. At sinasabi ko sa mag-asawa, tinan mo, hanggang ngayon yung sinasabi ko sa inyo mga verses, sabi ko na, Romans 1:16, it is the power of the God, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for the salvation, first to the Jew and next to the Gentiles, or Jew to next to the Gentiles. Sabi ko, alam mo kung kailan ko na-memorasyon? During my college days. Hindi na natanggal yun. And now it has a power to change lives. Why? Every time I evangelize people, pinag-uusapan nga namin kasi laman kami ng bus. Sumasakay kami sa bus. Tapos, alam niyo yung tatayo? Tapos, magandang hapon po sa inyo lahat. Mangungulekta po kami sa inyo habang kami nagpipreach. Walang ganon. Hindi kami, sasabihin kaagad namin sa driver. Mamang driver, mag-share po kami ng word of God. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po kami maniningil. Wala po kami singilan dito. Sigurado kaya? Opo. Pero libre kami, libre na. Tungtuwa yung driver. Kaya tatanggap sila, Lord, yun. Lahat yung mga memory verse namin lumalabas. Kami dalawa ni Pastor Jan, yan, palitan kami dalawa. Tapos, sige, pikit po tayo. Tayo manalangin. Pipikit yung, pati yung driver. Praise God, ako pa lang ang buhay, sila lahat. Kinuha na ni Lord. Hindi, joke lang. Grabe, tuwang-tuwa sila. Minsan, nalilibre talaga mo isa pamasahe. Maski sa jeep. Pag nag-umpisahan na kami ni Pastor Jan yan, kindatan na lang kami yan. Ako ba o ikaw? Ikaw na. So mag-uumpisa kami sa nonsense na usapan. Sasabihin namin, nakita mo yung bata kanina na tumawid? Nasagasaan. Siyempre yung tao, mahilig sa chismis. Makikinig sila. Sabi niya, oo nga, yung chinelas niya pula. Sabi niya, yung bata nakapula. Oo nga, yung lola nga Daladala niya yung bayong. Nag-uusap kami ng nonsense yung hindi connected sa isa yung sinasabi na hanggang sa mamaya, kalamansi ang pinag-uusapan namin. Sa mga tao na kaganito, may tupak yata tong dalawang to. Sabi, joke lang, lang kami, napapatawa lang po. May magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po mag-share lang ng gospel. Tawa na sila Nakuha na namin, na-engage na namin sila kaagad. Sa patay, sa piyesta ng patay, nagle-lettering kami ni Pastor Jan. 50 centavos yun. Magaling kami dalawa yung RIP, di ba, yan? Rest in peace. 50 centavos yung isang letter. Kinukumpleto namin yun.
Magagalit yun. Ba't yung kinompleto? Ay, sorry po. Wow, sorry po. Ayos lang. Kasi 50 centavos, ano. Ba't ko kinikwento to? Kasi yung na-install sa amin, live to eh. Yun ang gawin ninyo. Dahil habang nakadikit ang salita ng Diyos sa buhay nyo, maraming maa-accomplish sa buhay ninyo. You know, this is for the glory of the Lord. Lagi ko na ipapatuto sa inyo to, but not to exaggerate because exaggeration is a lie. And sometimes I'm guilty of it. Na-exaggerate ko kuminta yung kwento. Yung one time, kami po ako'y nalalangin by the end of the year lagi, umiingi ako ng Word of God and ask, Lord, bigyan mo ako ng Word mo. Nilalagay ko sa puso ko. Okay, here's the Word. The wealth of the righteous will be transferred to the righteous. And sabi ko, parang hindi maganda yun, Lord. Sila magtatrabaho, yung mga makasalanan, tapos itatransform mo sa akin as a righteous. Sabi ko, ayaw mo? Gusto ko, Lord, siyempre, sabi ko. So, okay. That was December 28 and January 23, tumawag yung kapatid ko. Sabi niya, Tunik, sabi niya. Kasi Tunik ang pangalan niya because Tito Nick. Palayo ko Nick, huwag niyo ako tatawagin na ganun. Kasi may katugtong yun, Nick Nook talaga yung original. Alam mo yung corn beats? Sa mga bats ko rito na 2010. Wow, was 2010. Millennial. Okay. So, Tito Nick, sabi niya, tumama si Mami sa loto, sabi niya. Balik taya, sabi ko sa kanya. Hindi, malaki, sabi niya. Totoo? Oo, sabi ko sa kanya. To cut the story short, tumama talaga yung mother ko. And I remind myself, wow, yun yung word ni Lord eh. You see, wag niyo, noon pa yun, mga year 1940s pa yun, wag na kayong umutang. So alam niyo, sa heart ko, sabi ko, every time na nag-i-install ako ng Word of God sa puso ko, and every time na nilalabas ko, may nangyayari. I-practice niyo to. And in fact, don't just listen to it. Go to your Bible, read it, meditate it, and pray, Lord, let your word accomplish the very things that you have spoken. Di ba yan ang sabi niya sa kanyang salita? Isaiah, I sent already my word, and it will accomplish the very things I have already sent it. Just like the snow that falls to the heaven or rain, it will water down the plants. So as my word, pag pinadala ko na yan, maa-accomplish ang mga salitang yan. Kaya every time na tinatago mo sa heart mo yon, at dumating ka sa problema sa buhay mo, hugutin mo yon. Yun ang hugutin mo. Sabihin mo, Lord, kailangan ko ng healing mo. Lord, kailangan ko ngayon ng kapayapaan sa puso ko. Yun ang hugutin mo. Wala eh. Kay kumari ka humuhugot. Kay kumpadre. Kay Bombay. Kailangan mo ng finance eh. Hindi. The Lord provides. Wala eh. Mas mauuna pa yung tao na hahanapin mo kaysa balikan mo yung salita ng Diyos na, Lord, you have said that your word, you're always going to provide your servant, that even in the desert, you will give me more than enough. Look at those words. If you put in your heart, you could live with it. Mararanasan mo yun. Check up mo ngayon ang sarili mo. Baka mas marami nang lumalabas sa puso mo na puro negative. Nandito ka sa church, pero hanggang ngayon, nandito ka nga sa church, hindi mo nararanasan itong sinasabi ko sa iyo. Look at this word. Basahin lang natin, mabilisan lang ito. Ano bang oras na? Hindi ko nakikita. May oras ba tayo? 9:00? Ay, hindi. 9 minutes na lang. 6 o'clock. Okay. But I tell you, hindi na yan. Yan. But I tell you, that everyone who will give account on that day of judgment for every empty word that they have spoken. Sabi mo nga, empty words. Pakiulit. In fact, hindi pa yan lang napakita mo ba yung Numbers 47? Marami yan na verses eh. Ano ko lang, to supply and to support what I have mentioned to you a while ago na napakahaba. Balik mo doon sa Numbers 14:28 hanggang sa dali-diretsuhin ko lang yan. To prove what I'm saying. Numbers 14:28. Numbers 14:28. Ayan. So I tell you, hindi ko yan sinabi lang, di ba? But I memorized that one. As surely as I live, sabi ng Diyos, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Kaya ngayon palang umpisahan mo na, Lord, ibubunagin mo ba talaga ang nanay ko at tatay ko? If the Lord says, yes, Lord, where in your word it is, believe in me, you and your household will be saved.
Ang sasagot mismo, hindi yung boses. Inaabangan nyo kasi kung minsan, Lord, ano yung sagot mo? Gwapo ba siya? O ano ba? Long hair ba siya? Ang sasagot sa'yo ng Diyos, no, a man of God. When I say, I will do it to you, the very thing I heard you say, yung salita na itinago mo dyan, yun ang inaabangan niya sa'yo. Madalas kasi, look at me very carefully, dito kayo na-prostrate, kaya hindi nyo nararanasan ang kilos ng Diyos sa buong buhay ninyo. You say it by your own words. Yung mga desire ninyo at mga gusto nyo. And I'm not saying that's wrong. Pero gamitin nyo ang kapangyarihan ng kanyang salita na siya na mismo ang nagsabi. If He says that the Lord will born again your whole family, then where is the word of God, Lord? Prove it to me that you will save my family. Look at Acts 16:31. Believe in me, you and your what? 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 Will be saved. You see, He will not deny His word. So every time you say to the word yung salita niya, doon kumikilos ang Diyos. Pag wala kang pera, wala kang pambayad, then go to Genesis chapter 22. See, ang hirap. Nandoon, hukutin mo talaga siya eh. Kasi pag nagkukulang kami mag-asawa, Lord, you have said in your word, the Lord will provide. I always use His word. Try it. Mas marami sa inyo makakaranas dito talaga ng kilos ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mag-memorize lang tayo ng word. Itago lang natin dito. Basic but powerful. Amen? Try to memorize. Kahit na pinakamaiksing verse. Jesus wept. Jesus wept. Grabe ka naman. Nga ba? Jesus wept. Saan verse yan? John 3:16 po yan. Wow! John 3:16 pa! Kung hindi pa nga ako born again, ang minemorize ko, John 3:16. Pero Spanish. Porque de tal manera amo Diyos que ha dado Hijo unigento para que todo quien cree en Dios sa verdad mas vida tenga eterna. You see, I just memorized that one, hindi pa ako born again. Pero nag-instill yun, bahay. It is the Word of God. Kaya alam mo, pag nag-start ka yung anak ko, ang galing ni Mrs. eh. Lagi niya binibigyan yung anak namin ng, what's your memory verse today? Sa tingin nyo, dito napupunta yun? Hindi. Dito yun napupunta. Bakit sabi ng Psalms 119, doon na ako, pero 119, alam ko yun. That I have hidden your word in my heart. Saan niya tinago? Saan? I have hidden your word in my heart so that I may not sin. See, it's so powerful to put always inside your heart His Word, His presence, para hindi pa mahayan niya ng mga polluted na things sa heart mo. Lagi kang galit, lagi kang nagtatampo, lagi kang hirap, lagi kang, kaya yung buhay mo, laging ganito, madrama ka. Pang-Korean novela lagi ang mo. Dapat sumama ka sa mga comedy minsan. Masayahin yung mga sanguine. Sobra na yung mga iba naman, sanguine, sobra-sobra naman, okay? Wala sa lugar, okay? Hello, nandiyan po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, may natututunan ka ba? Ano pa? Hindi pa ito. Tinan nyo, ayaw umabot. Ayan, okay. Hindi, isa, 14. Yan yung dahilan. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin nyo sa akin pangalan. Diyan 14. Di ba ang sarap pakinggan? Oo, gagawin ko ang anumang hiling. Wow, sino rito ang mga may hinihingi kay Lord? Taas ang kamay, taas ang kamay. Sabi naman niya, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo. So, Lord, yung asawa ng katabi ko, ibigay mo sa akin. Lord, yung sahod ng katabi ko kasi nabanggit niya eh. Sa akin mo ibigay. Sa tingin nyo lang, mauuto nyo si Lord. And then if you will use this as in a wrong way, maproprostrate ka, sasabihin, sinungaling ka, Lord. Salita mo, sinabi ng maliit, sino ba yung pastor na maliit na inatilang ko? Nadamay pa ako sa kanila sinungaling. Si Lord naman sinisi mo, dinamay mo pa ako. Kidding aside, gagawin ko ano mang hilingin nyo sa pangalan ko. Pero wag mong tatapusin dyan kasi may karugtong yan eh. Ano sabi niya? Ikaw no.
Ano? Ayun naman pala eh. Kung susunod ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yung pala eh. Kung susunod pala eh. Eh kung hindi ka sumusunod, eh kahit, totoo yun, God could give you everything what you desire in your heart. In fact, He says in Psalms 34 verse 4, sino nakakalam? 37 verse 4. Delight yourself unto the Lord and He will give the desire of your heart. Right? If you delight, pag natutuwa ka, pag sumusunod ka, eh excited ka dun kasi sa desire eh. But you don't delight unto the Lord. How you delight unto the Lord? To obey. Tuwang-tuwa ang Diyos lagi sa mga sumusunod sa Kanya. Sa tingin nyo, yung mga hindi sumusunod sa Diyos, ang cute-cute mo, tuwang-tuwa ako sa'yo, lagi kang disobedient. Si sister, buti pa tuwang-tuwa siya. Ano pangalan niya, sister? Si Amber, okay. Ay, sa inyo yung clinic. Amber Clinic, right? It's so. Amen. You will become a pharmacist, owner of the pharmacy. You want? Amen. Okay. Tuwan-tuwa si Mother. Okay, yayaman tayo. Si Mother ang tuwa eh. Ayan, tinutugtugan na tayo. Sige, sir. So, uwi na po kami, Lord. Nandito na yung kuburdista namin. Hindi ko pa sinabing pagtatapos ko Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Nagtatampo na kaagad. Pansin nyo, yung tatampo ka ba? Hindi. Tapusin na. Hindi ko nga natapos eh. Pero, mga salita, siyempre ito ang nakaunawa ng preaching natin. Napakasimple lang pero ano lang yan. Nakakapangpalinis ng puso. Sumunod tayo kay Lord. Ang sasabi niya, pindot, at ang has a power, ito yung sinabi ko, at ang has a power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Okay, next. Do not let unwholesome. This is the empty words. Kasi sabi niya do not let, at sabi niya doon sa verse yung kanina, is, do not allow empty words, sabi niya doon eh. No. It's on verse, but I tell you that everyone who will give account on the day of judgment for empty words, for every empty words that you have spoken. Ano ba yung mga empty words na yan? Yan. Do not let unwholesome talk come out of your mouth. Kasi galing yan sa puso mo eh. But if only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit those who listen. Ingat-ingat, bantayan mo yung lumalabas sa bibig mo. Amen? Ito pa nga, sabi pa nga niya sa sumunod na verse dito, James, likewise the tongue is so small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. Grabe yung dila na to, pag hindi natin nabantayan talaga, mas mabilis pa sa pastor. Tama ba yun? Mas mabilis pa sa pastor. Mas jeldi ka pa yan sa quick. Ingatan mo, lumalabas ka agad eh. Sasalita. Kaya pansin yung dila nyo, may nakagwardyang ipin, may nakagwardyang pang bibig. Kasi talaga tong dila na to, pag hindi makapagpigil ito, makakasakit ito. Yung binuo mo ng ang haba-habang panahon na relasyon sa isang iglap, durog. Dahil lang, ingatan. Saan galing yun? Lumabas lang kusa yung dila mo, tapos pagbibintangan mo yung dila mo, ikaw na dila ka kasi hindi ka nakapipikil. Nagsimula naman dito yun eh. Kasi nainis ka sa kanya, kasi hit na hit mo na siya, kaya yung dila mo hindi na hindi ko na kaya, nandito na lahat yung toxic, kailangan ko na siyang ilabas. Si Lord, punong-puno ng love. Hindi niya kayang ilabas eh. Lumabas sa bibig niya. Yung pag-ibig niya sa atin. Ang galing nga ng isang pastor na nakita ko, sabi niya, papasok na sa langit lahat yung tao. Tapos sabi niya, Juan, anong kasalanan mong pinakamalaki sa lupa? Sabi sa kanya. Nangalunya po ako. Okay, mangalunya.
Tapos nilagay niya, dinikit niya, mangangalo niya. Doon ka, sabi niya. Ikaw, Juanita. Juanita, okay. Anong kasalanan mong pinakamalaki sa lupa? Siya po yung kalaguyo ko. Ah, ganun ba? Kinakabi yung kasunod. Kinuha ng Lord. Okay, mangangalo niya to. Yan. Pasok ka doon. Ikaw naman, Juanito, anak nila. Okay. Juanito. Juanito, ikaw. Sabi niya, anong kasalanan mo? Nangupit pa ako sa nanay ko. Ah, thief. Okay. Thief. Okay. Ikaw, anong kasalanan mo? George. Bakit George na, pastor? May George ba dito? Sorry Ano dyan ba si George? Ano, okay. Palitan natin. Georgia. Yun ang pangalan niyo original kasi. Ang bilis ng utak ninyo. Doon ka. Sabi sa kanya. Nakakatawa ito eh. Sabi niya, ikaw, anong pangalan mo? Sabi sa kanya, ang bigyan ko pangalan. Boyet. Anong pinakamalaking kasalanan mo nagawa sa Pilipinas? Ano, pastor? Nagbibinta po ako ng drugs. Drug lord. Okay. Lord na kaagad, sabi niya. Oo na, sige na. Doon pasok ka. Pangalan? Ryan. Ano yung pinakamalaking kasalanan mo sa lupa? Pastor, ano po ako? Sinungaling po ako lagi. Sige. Liar. Okay. Pangalan? Walter daw, Walter. Sige. Sakit. Nasasaktan ako. Walter, okay. Diyos ko, ang dami-daming pangalan. Walter, okay. Ano gusto mong kasalanan ko? Mapagbintang ka eh. Sige. Ano pangalan? Ano kasalanan ni pastor? Exaggerated ang kanyang mga salita. Okay. Sungaling din, okay. Doon ka. Pangalan? Dalawa pa. Para kumpleto na sila. Danilo. Nadamay ka. Danilo. Anong kasalanan niya? Nang jinggoy. Ano ba yun ang jinggoy? Chick boy. Bakit boy? Chick girl. Di puro lalaki ano yung chick boy siya. Pwede na yun yan. Doon ka. Tapos may sumunod. Ang pangalan mo? Wala na, sa listahan, tapos na. Ito na lang yung last. Napanood nyo rin? Kayo na lang dito. Tapusin ko na saglit. Ang pangalan mo? Hindi siya nakatingin. Ang pangalan mo? Jesus, sabi niya. Jesus? Anong kasalanan mo sa lupa? Wala, sabi niya. Pinakamalaking kasalanan? Wala. Sige, doon na lang tayo sa pinakamaliit. Wala din, sabi niya. Wala. Sige, walang kasalanan. Tapos pumasok siya. Juanita, halika. Akin na yung kasalanan mo. Juan, halika rito. Akin na yung kasalanan mo. Walter. Ay, praise the Lord. Danilo. That's how God loves us so much. Bakit niya nagawa yun? Because abundance of His heart. Kung mayroon bang mapasalamatan talaga, all of us here, He took all those name tags. He just basically put in His body and nailed on the cross. Kasi bakit niya ginawa? Yun ang laman ng puso niya. And I want you to take this very seriously. Why are we doing this? Bakit tayo nagwiwin ng soul? Bakit tayo nag-i-invite? Yun ang laman ng puso ng Diyos eh. And if your heart is not the heart of God, something is missing of who you are and your purpose in life. Our purpose in life is not to get wealth, not to become famous, not to travel around the world, not to enjoy life.
but to fulfill your God-given purpose. To love the Lord, your God, with all your heart, with all your mind, and all of your soul. Iyan ang laman ng puso ng Diyos eh. Kung hindi yan ang laman ng puso mo, para ano ba? It's a reminder for all of us na gustong i-check up ng Diyos sa atin ngayon. This year, have you brought someone to the Lord? O sahod, gadget, trabaho, relationship. But how about soul anak? No, Lord, hindi ko kailangan yan. Istorbo lang yan sa space ng heart ko. But the Lord says, anak, that's my heartbeat. May we be reminded tonight before we leave that this heart is not just for the things of this world. Meron akong bibitawan sa inyong last. Kasi sabi niya rito, balik mo ng konti, isa pa. For your words will be acquainted, and by your words, you will be condemned. The way you share the gospel, the way you share the love of God in your heart, hindi dahil sa marunong ka, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa tinuruan ka, nakalagay yan sa puso mo na talaga. That you want to bring people to God. You want to share the love of God. You want to tell them that Jesus Christ dies on the cross, not just for those who are righteous, but for those people who have name tag to save them. And because of the word that you are using, it coming up from your mouth, marami nangangaligtas, including the one who invited you. Kung may record, sabi niya ito, tapusin ko dito. Live each day as if your words and action are being recorded in a divine audit. Darating ka sa langit. What if ipapakita ng Diyos lahat ang mga sinabi mo at maririnig ng buong lahat ng mga pinagsasabi mo, including those private and public moment mo. But God is not the way how it is in heaven. Because all those words na nakasakit, all those words na naging kasalanan, He took it already. And He wants to heal us, and He wants to restore us, and He wants us to have the heart like His Father. Only love for Jesus and only love for His people. Alam mo, pag nananalaytay talaga ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin, walang rooms of hatred, walang rooms of ungodliness sa heart natin. And it doesn't happen just a single moment of life. It is a continual relationship and communion with God. I may not know your struggles right now. I may not see what is your problem right now in your heart. But definitely someone is a great precision that could have a check-up in your heart. And tonight, before you leave this place, allow Him to check you up. Ipa-check mo yung heart mo, Lord, masyado na ba akong greedy? Lord, masyado ba akong ma-pride? Lord, di ba ako marunong magpatawad? Lord, if there's something wrong in my heart right now, Lord, heal me and help me to be relieved. I want you to stand up and communion with God very personally. Allow Him. Hayaan mo yung katabi mo. Make it very personal tonight. If there's anything that you diagnose for just a couple of an hour, nakita mo sarili mo, na ang laman ng puso mo ngayon is something far from what God wants in your life. Just close your eyes. Lord, I pray, O God, na sa bawat salita na namutawi sa iyong lingkod, ay hindi yun ang kumilos sa puso nila, kundi yung mga salita mo na nabasa po nila at salita mo na narinig nila ang maghugas sa bawat puso po namin. The Lord wants to cleanse you right now by the power of His Word. Reminder,
to all of us. Your careless words may fade from your memory, but it will always echo in eternity. Ingatan mo ang pumapasok sa puso mo kasi pag lumabas yan, nakalista yan. And if you put in your heart good and godly things, then and then, yan ang lalabas sa buhay mo. I want you to say, raise your hand right now. If there's something that you want to confess to the Lord, if there's something that you want to ask the Lord to help you, at na-diagnose mo ngayon sa sarili mo, na mayroon na bang pride sa heart mo, na mayroon na palang galit, na mayroon na palang materialistic heart, na mayroon ka na palang puso na nagtatampo, I want you to confess it, Lord. Help me and heal my heart. Make it whole again. Lord, I pray that I want your word na yun ang mag-occupy ng puso ko. Because it has a power not only to give life, but also, God, a power to stop everything that can destroy my life. If there's any sin that you are hiding in your heart, confess it to the Lord right now and ask Him with all your heart. Lord, patawarin niyo po ako at hugasan niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. At hayaan mo nga na maging malinis ang bawat puso ng bawat isa sa amin ngayon sa gabing ito. At sa bawat paglapit po ng bawat isa sa amin, hayaan mo ang mga kamay na to ang siyang palatandaan na kami nga, Panginoon, ay payapa na at mayroon ng, O Diyos, peace sa mga puso po namin na mapagpuri ka namin. Hindi na po ito kasinungalingan na pagpupuri kasi nilinis mo na ito ang mga puso po namin. Kung kanina, Panginoon, hindi po kami nakapag-confess. Kung kanina, Lord, nakapagtaas kami, nakapag-awit kami, pero may mga puso namin, may mga bagay na ayaw mo. Inihingi po namin ito ng tawad. At ngayon, Lord, yes. Sumunod ka sa maiksing panalangin, kapatid. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, lumalapit po ako, O Diyos, at nagpapahugas ng iyong banal na dugo. Hugasan niyo po ang aking puso, ang aking kaisipan, sa mga kasalanan na aking nagawa. Ama, sa pangalan ni Jesus, nais ko pong magkaroon ng pusong malinis at dalisay. Tinatanggap ko po na ako'y nagkamali sa aking mga salita at sa aking mga gawa dahil sa laman ng aking puso. Ngunit ngayon, O Diyos, linisin mo ito, pakabanalin at manahan ka, O Diyos, upang ang lumabas dito ay ang iyong salita at ang iyong kapangyarihan sa buhay ko. Salamat po, O Diyos, sa kapayapaan, kagalakan na dulot nito. Yes, Lord. Thank you, Jesus. And as we sing this song once again before we leave this place, how wonderful. Say, just you close your eyes. How beautiful. Jesus, your name, name above
napakabuti mo, O Diyos. Salamat sa gabing ito na ang dulot ng iyong salita ay kalinisan, kapayapaan, righteousness in your sight, O God. Lord, we thank you, O God, from front to back. How beautiful. Name above every name. Name above every name. Oh, How wonderful, how beautiful, name above every name. exalted high. How wonderful, how beautiful is your name. Name above. Once again. Oh, it's above every name. Oh, how beautiful the name of our Lord Jesus. Salamat po, O Diyos, for this general checkup that you have given unto us. Pambungad pa lang, Panginoon, na alam ko mayroon ka pang gagawin sa mga susunod na linggo. And I pray that this will continue, O God, to the following week na mangungusap ka at kikilos ka sa bawat puso at buhay po namin. Lord, sold out kami sa iyong salita. Sold out kami sa iyong banal na Espiritu. And tonight, Lord, wala po kami, Panginoong, naisin, kundi patuloy ka na magbago ng aming mga puso at buhay, Panginoon. May those words that are kept in our hearts right now ay yung mga bagay lamang, Panginoon, na makakatulong sa ibang tao, makakapag-build up, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, mga salita mo na mag-a-accomplish pa ng maraming bagay sa buhay po namin. As you continue, O God, to make this heart a treasured box of your word, Lord, we allow it, O God, to feel it more and more of your anointing. At Lord, I thank you for allowing us once again to self-analyze ourselves, na kapag wala ang iyong mga salita at ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, ay katulad lang kami, Panginoon, ng mga taong umaatin religiously, pero walang nababago. Pero sa mga taong ito, O Diyos, na nag-response ng buong puso, I see new things in their life. Great things are approaching in their situation. Marami sa kanila, Panginoon, buong pamilya nila maboborn again. Marami sa kanila mapopromote. Marami sa kanila, Panginoon, ilalagay mo sa sitwasyon, Lord, sa place na kung saan gagamitin mo ang kanilang mga buhay. Marami sa kanila, Panginoon, inihanda mo na, Panginoon, O Diyos, para mapapurihan ka sa kanilang mga kinalalagyan. And before we leave this place, once again, Lord, may you anoint them from head to foot, O God, that wherever they go, they are accompanied by your anointing. Marami sa inyo mag-i-speak na kapag nag-lay hands ka ng may sakit, gagaling. Marami sa inyo dito, pag nag-pray ka ng walang trabaho, magkakatrabaho yung pinag-pray mo. Pag nag-speak ka sa isang tao, pag nag-declare ka na walang-wala, nagkakaroon. Because something has already removed in your heart. Yung mga empty words, napalitan ngayon ng mga powerful word of the Lord that will accomplish the very plan of the Lord in your life.
Claim it, kapatid. Nothing is impossible to those who believe in His Word. Speak kapag may sakit ka sa katawan mo, speak it. My God is the healer of my body. You speak Jehovah Rapha. Pag balong kang kailangan, Jehovah Jireh, speak it out. Sabihin mo, kasi yan ang laman ng puso mo. And whatever I hear you say, I will do it because that's my word, says the Lord. Receive it by faith. Salamat po, Diyos. Aalis kami, punong-puno ulit ng pag-asa. Replenish, refresh, recharge, restored. Thank you, Jesus. Raise your hand and receive the blessing and the peace of the Lord in your heart. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Sumainyong pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, at ang pakikiisa ng walang hanggang pag-ibig ng Banal na Espiritu, at ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Kumamay ka ng 3 tao, sabihin mo sa Kanya, maganda ang gagawin ng Diyos sa iyo sa linggong ito. God bless you all. We are Filipino Community Gathering. Salamat sa mga buhay ninyo. Salamat sa ating mga bisita. God bless you.